Kabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Yon! Isang magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Kayo pa rin nakatutok sa Baklita sa Woo 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 Woo! Ayan po, hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating Team Replays. Mga nanonood sa ating YouTube channel. Hello Philippines and hello world! Ay mare, may nagpapabati sa atin na nanonood daw. Sa Milan? Taga Santiago City, Isabela. Ang pangalan niya ay Earl Milan. Ay, hello Yan. po sa Milan. Ginawa mo naman siyang lugar. Oo. Tapos si Brando. Legazpi? Hindi. Oo, gwapo yun. Crush ko kaya yun. Oo. Si Brando Nanonood sa atin Legazpi. si Brando mula sa South Korea. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. Pero yung Brando Legazpi na sinasabi ko kasi ano yan kamag-anak nila Kier Legazpi, Soren Oo. Legazpi. Gwapo kaya yun, promise. I-search. Anong ano yun? Tito na. Oo. 90s. 90s. Sila yung mga hot talaga na kasabayan niya nila Rustom, no? nila J-Man. Hindi naman masyadong hunky noon si parang Si mati Rustom. ni idol lang siya, Oo. pero hindi siya pang hunk. Pero apakagwapo Kasi ng yung pala Rustom pang Padilla sex ng araw, no? bomb, gano'n. Sex bomb pala yung ginusto niya. Pero kasi nung mga panahon ni Rustom Padilla, kung malamang, Oo. alam mo yun, umusbong na ang sex bomb, malamang, alam mo yun, sila ang magkatunggali ni Rochelle Pangilin. Pero nakakaloka dun, no? Alam pala Diba? ni Carmina ang lahat. Diba? Siyempre, diba? Right from the start. Diba? Nagkaroon pa nga ng issue yan dati, yung Tagaytay issue, diba? Yung unang problema nila. Na smell is smell. Hindi, nasa China daw. Na may Yun yung kasamang issue. boy lilit. Oo. Nahuli, keme. Oo. Ganyan yung mga pumutok na balita dati. Eh kung totoo man yun, wala naman na tayong itatago ngayon kasi umamin na si Bibi, Ay, bakit? gandang hari. Meron din, ganyan na nangyari 'di ba? Oh. Meron din isang aktor na nakatira diyan sa may Mandaluyong sa isang kilalang kondo. Oh. Ay, Diba? sino? Na na ganyan din, may jowa. Oh. Tapos ang ending, 'di ba? Ang sabi daw, may sakit-sakit. 'Di ba? Syempre itong si Bilatra na jowa. Ay, may sakit si jowa. Magdadala ako ng Mag-surprise ka ko na parang tipo Anong ganyan. dala? Yun na, may mga pagkain na dala kasi nga may sakit daw yung jowang, alam mo yung otoko. Oo. Ang ending, siya ang na-surprise Dahil? kasi si aktor, may kasama pang isang aktor na nandoon sa condominium. Wala, parang kilala ko na. Ay, hindi! Basta yun lang yun. Hindi Oh. Nambak lang to. Basta yun lang yun. Diba? Brady Aguilar. Kaya, etong si actress, kilala daw doon sa buong sa Kondo. buong kondo na yun. Nag-hysterical. Oo, day. Oo. Kaya ang mga, alam mo yun, ang mga power pop doon sa mga Power pati pop. ang mga Guardia Civil, Mm. sila ang pinagchichismisan nung araw na yun kasi nga may ay wala daw itong si Bilatra. Diba? So, yun lang. Diba? Pa-shout out daw kay Leia Rabacal, lagi Ano? daw nakikinig. Jomar Robles ng San Juan, Batangas. Uy, hello po sa inyo. Si Lindsay na sa Batangas din ngayon. Oo. Diba? Pero Mare, alam mo, dahil inaalagaan ng asawa ni Romel, ng Oo. asawa ni Lindsay. Correct. Ayan. At gusto din niya mag-relax. Alam mo, ginagawa niya habang nagbabantay ng bata, si Romel. Oo. Ay uminom siya ng MX3 Coffee Mix. Ano bang meron sa MX3 Coffee Mix? Well, bukod sa ito ay may high source ng vitamin C at calcium. Aba, meron din itong antioxidants benefit at cholesterol-free, Mare. Wow! Nakakatuwa naman yan, Mare. Oo. Oo. Ito rin ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na ang tawag ay sucralose Oo. na hindi nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. Kaya nga naman, para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. Correct. At kung merong katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. Hindi naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Sa MX3. Dito ako, Billy! Correct. Diba? Oy, good morning, good morning. Sa ating viewer na si Marvin Matt Atienza. Hello. At Sabi niya, Oh. sino yung aktor? Ay, wala, May hindi. kasamang aktor Ay, sa kondo ng... hindi.
Wala. Oo. Wala akong ibibigay na clue dahil malalaman nyo yun kaagad. Oo, imposibleng wala Tama. nakakakilala sa kanya. At unang-una wala akong binanggit kung saang network. Unang-una wala tayong binigay pa ng ibang clue. Tama nyo lang pala. Ay, sinabi ko lang pala Mandaluyong. Yes. Bahala kayo maghanap. Sino yung mga artistang nakatira sa Mandaluyong City? Yes. O, diba? I-research nyo. Diyan kayo magaling, diba? May idugtong ang mga netizen. Correct. Ay, pero eto, Mare, ha, nakakaloka. Landmark sa Mandaluyong. Lumipat naman tayo sa Quezon City, Mare. Dahil ang pag-uusapan natin dito ay pagbabayad ng tax at pagtatanong kung saan napupunta ang obligasyon. Oo, na magbayad ng tax. Sabi ni Meme Vice Ganda. Direkta at matapang. Ayan. At malaman ang naging pahayag ng Uncabogable Star na si Meme Vice Ganda matapos dumalo sa tax campaign kick-off. Ayan na event sa Quezon City. Correct, diba? Na isinagawa ng Bureau of Internal Revenue. Correct. Ginawaran nga si Meme Vice Ganda, Mare, na isa sa pinakamataas na taxpayer noong Martes, March 4 sa Bureau of Internal Revenue sa kanilang event. Ngayon, Mare, sa naturang event, may chika ang Meme Vice Ganda. Uy, bago mo ituloy yan, Mare, idagdag lang natin. Kasi ang mga pinaralangan nung araw na yun na bilang mga taxpayer na mga personality. Si Dingdong Dantes yata kasama, Vice diba? Ganda, Kim Chu, Darren Espanto, Catriona Gray, Dingdong Dantes, Albert Martinez, Jeneline Mercado, Dennis Trillo, Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Bea Alonso, Vic Soto, Joey De Leon, Julia Barreto at Piolo Pascual. Ang mga sinitation ng BIR na mga nag-artista, mga nagbabayad ng tabang buwis. Correct. Napaka-importante nito, Mare, kasi nga sa naging pahayag ni Meme Vice Ganda, ayan, dahil hiningan siya ng speech. Nasabi nga niya na obligasyon nating mga Pilipino ang magbayad ng buwis, pero obligasyon din natin na alamin kung saan napupunta ang ating ibinabayad na buwis. May punto naman yun, di ba? Pahapyaw niyang, Mare, nabanggit ang nangyari sa tulay. Sa Isabela na bumagsak. Ang nakakaloka dito, Mare, napagdugtong-dugtong ng mga netizen na nami-mismanage nga na naman ang paggasto sa buwis na ibinabayad ng taong bayan. Actually, Mare, meron ako dyang pangsundot. Diba? Hindi naman siya nami-mismanage eh. Kaya lang yung mga kwalidad kasi. Kalidad. Oo, yung kalidad ng mga materyales na ginagamit is hindi siya talaga pang heavy duty. Dahil nga, syempre, alam naman natin, diba, na pag ganyan may mga proyekto, hindi naman lingid sa kaalaman natin na yung iba kasi para matapos lang kaagad. Uy, pero alam mo yun, Mare, speaking of Isabela na tulay, alam mo, Mare, yung driver itself pala, nung kasamang nalaglag doon, kumakalat ngayon all over the social media ngayon. Yung video, ano? Kasi may kausap pa siya na parang pahinante din. Bigla na lang silang nawala sa eksena, diba? Na nagsusurface ngayon all over social media. Kaya nakakaawa naman yung mga ganun. Correct. Kaya, Mare, pinapalakpakan ngayon ng mga netizens si Meme Vice Ganda dahil bukod sa pagiging pagiging responsable niya na taxpayer dahil nga syempre inaalam niya. Syempre top taxpayer ka ng Quezon City. Ang laki nun, te. Correct. Na naiaambag mo. May karapatan kang magsalita kung saan napupunta ang pera mo. At sinabi din niya ni Meme Vice, diba, na hindi lang basta yun magtanong. Questionin nyo din. Correct. Saan napupunta yung mga iniambag namin. Diba? Kaugnay ng balitang iyan, Mare, ilang linggo na nga ang nakalilipas. Parang isang linggo na ang nakalilipas mula nung mag-viral yun na pag-usapan natin kahapon, yung tungkol dun sa isang contestant ng Sexy Babe. Yung sa Comelec. Ngayon, Mare, dahil sa nangyaring iyan, nagkaroon ng isang portion ng It Showtime kung saan nagbibigay sila ng mga trivia question at nagbibigay sila ng mga papremyo. Kumbaga very informative. Informative na segment. Aba, maganda yun. Correct. Kasi nga, Mare, alam naman natin na may kakulangan nga talaga. Kakulangan sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Lalo na nakikita natin yung produkto sa ngayon na medyo ay parang bumababa yung kalidad ng lalo sa mga
nga, diba, nakikita at napapanood naman natin sa mga contestants eh. Oo. At hindi lang din sa mga bawat contestants. Kasi even din sa, diba ngayon, pansinin nyo, yung mga nagte-text message sa inyo, minsan, sinushortcut na yung word na hindi na dapat. Tapos ngayon, nawawala na sa isip natin yung tamang spelling ng salita, yung tamang paggamit ng he, she, is, was, were, at, diba yung mga ganon? Isa na nga sa naging usap-usapan na tanong ni Meme Vice Ganda dahil may pahapyaw na naman siya sa It's Showtime, Mare, ay ang kakaiba or yung mga branches ng ating gobyerno. Oo, which is nabanggit nga yung lehislatura, ayan, ehekutibo, at syempre, ang hidikatura, which is napaka-importante dahil sila yung sila yung may hawak ng Korte Suprema. Correct. Ngayon, Mare, nagparinig na naman ang Meme Vice Ganda sa naturang segment. Kanino? Ay nako, kasi nga nabanggit niya doon, Mare, dahil pinag-uusapan nga, di ba, yung yung AKAP. Ay nako, Mare, sinabi niya doon na hindi daw obligasyon na mga nasa Senado at nasa mababang kapulungan ng Kongreso ang magbigay ng ayuda. Dahil ang may ang may sakop daw niyan ay ang ating executive or ehekutibo. Which is tama nga naman, 'di ba? According to sa pag-aaral kasi, Mare. Syempre tayo naman ay nagdaan, 'di ba, sa pag-aaral na ang ehekutibo or executive office ng ating gobyerno, sila yung may sakop doon sa pamimigay, 'di ba, ng mga ayuda kung kinakailangan sa ating mga magagaling kababayan. Sa sarili nilang pondo, lalo pat alam mo yun, sumasaklaw ka sa iyong lokal na pamahalaan. Diba? Kaya, Mare, marami ang nagulat nga nung kamakailan lamang naging part nga ng pamimigay ng ng ayuda yung mga nasa lehislatura o mga mambabatas natin. Alam naman na natin ngayon dahil syempre ngayon napapanahon, eleksyon, hindi ba? So yung nakakalungkot isipin, alam mo may punto rin naman si Meme Vice. Correct. Yung mga pondo na dapat mapuntahan, ng mga dapat pagbigyan at paglaanan, 'di ba? Nagiging utang na loob ng tao kasi parang ipinapangalan sa kanila. Dahil sa inyo nakapangalan, kayo nag-abot. Pero ang totoo niyan, galing po yan sa buwis nating lahat. Correct. 'Di ba? Sa buwis nila Meme Vice, ang bawat Pilipino. Galing din lalo sa buwis mo, Tita Cor. Kaya at ramdam mo yun. Kasi 'di ba, umaray ka Hindi aray. Aray! Alam mo, 'di ba? Alam mo, habang tinitignan ko talaga yung kaltas ng buwis, ramdam ko yung pinanggagalingan ni Meme Vice Ganda. Correct, hindi ba? Kasi na-experience nating lahat yun. Hindi man ako, hindi man ako top. Bottom pala. Oo ka. Diba? Hindi man ako top taxpayer. Topsider. Topsider. Max Rider. Mare, damang-dama ko talaga, Mare. Correct, hindi ba? Kaya, di ba, nakakaburingot man isipin na sa tuwing dadaan tayo ng kalsadas, may binabakbak na naman sila. Tapos, di ba, natatraffic ka. Tapos, di ba, yung isa, maging conveniente para sa lahat. Tama nga din yung isa speech ni Meme Vice. Dapat, di ba, sa ikaayos ng bawat Pilipino, kaginhawaan ng bawat Pilipino, tayo'y dapat yung nakikinabang sa buwis na ibinabayad natin. Hindi po yung mga nakaupo or kung sino man po. At hindi rin natin ulitin ko, hindi nyo po utang na loob yung mga ibinibigay sa inyo dahil dapat mapunta lang din naman yan sa inyo na ibinabalik sa kanila. Correct. Kung meron kayong dapat ipagpasalamat, alam nyo kung kanino? Ano? Sa bawat isa. Yes. Kasi kung ano yung natatanggap nyong ayuda, maraming salamat sa buwis na binabayad mo, nakakatanggap kami ng ayuda. At saka totoo yan, Mare. Alam nyo ang dapat yung pasalamatan yung mga taong nagtatrabaho araw-araw. At yung mga alam mo yun, yung mga pangga natin, ng mga nasa abroad. Yes! Dahil sila ang tumutulong sa ating ekonomiya para, alam mo yun, magpasok ng dolyares sa atin. Correct. Kung saan nakakatulong Correct. upang nang sa ganun ay mas mapalago pa ang ating ekonomiya. Tama. Huwag niyo pong gagayahin yung nakakaloka. Tsaka wag niyo... Oy! Huwag ka magawanggit. Hindi. Sasabihin ko sana, huwag niyo pong gagayahin yung yung kasyungahan nung, di ba nabalita na ito Yung alin? Yung sa kidnap for ransom. Yung oo. very amateur yung kidnapper. Yung nanghingi ng $20 million. Oo. Di ba? Hirap nga ang BSP sa dolyares Sa tingin mo, kaya niyang i-produce yan? Oo. Pwede ka ba naman talaga, alam mo yun? Syungaers.
Pero Mare, totoo yun hinikayat pa ni Meme Vice Ganda ang lahat ng mga netizen, lalo na yung mga manonood ng It's Showtime, na matutong mag-search tungkol sa ating karapatan, hindi lang sa ating karapatan, kundi upang nasa ganun ay madagdagan din ang ating karunungan tungkol sa ating history. Yes. Kasi ilan sa mga natatanong nila doon ay tungkol sa ating history. Correctamente. Ang sabi naman, tama naman to sabi ni Jonah Batoon. Legislative kasi tagagawa ng batas. Yes. Hindi kayo taga-disperse ng Correct. budget. Kasi may mga dapat talaga nagdi-disperse ng budget at ibinibigay yan sa mga taong dapat na makatanggap niyan. Tulad ng senior citizen, PWD, di ba? Yan ang mga nangangailangan, di ba? Correct. Yung mga single mom, single parenting, na minsan kasi, di ba, sila yung nalilist priority. Oo. Ngayon sa mga lungsod, Mare, sa mga probinsya, may mga nagtatanong kahapon, sabi, anong bang trabaho ng mga board member? Para sa kaalaman ng lahat, ang mga board members, sila po yung mga nasa mga probinsya po ninyo, kung saang distrito po kayo, kung saan sila yung isa sa mga may kinalaman sa mga city ordinance. Ay, ganun pala yun. Oo. Akala ko taga-buran ng ganun. Black board member. Hey! Akala ko cleaners ang Hindi. tawag doon. May eraser. Tapos minsan lumilipad. Kung nagagalit si ma'am, pinalilip. Ay, ba bang ganun ngayon? Kasi di ba lahat digital na Puro Google ng Correct. Diba? Basta ang legislative office natin ay binubuo ng mababa at mataas. Yun. Ayan. Ngayon, kung ano man yung mababa at mataas na yan, top and bottom, you need to Google it. Ayan, Okay? di ba? Huwag yung iasa sa amin. Correct, di ba? Tsaka isa pa, huwag po kayong magulat kung sa susunod na eleksyon, Oo. may party list ang Baklitas. Akla-aklaan. Akla-aklaan party list na nangangalaga sa mga akla. Tama. At syempre sa mga tambay. Yan ang mga dapat isinusulong. Oo. Yung mga tambay na walang ginawa kundi magpuyat sa gabi. Diba? Tapos, alam mo yung tutumpukan lang. Yan ang mga pagtutuunan natin ng pansin. Aarugain natin yung mga yan. Laking tulong yan. Diba? Mara, hindi makakarating yung mga parcel mo kung walang tambay. Diba? Tama. Kasi sila ang tanungan kung saan ka nakatira. Correct, diba? 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 Tinatanong sila ng mga riders o kaya ng mga delivery, diba? Diba? Imagine. Saan po itong sa Oo. Diba? Andito na po ako sa Hindi kayo kaano-ano niyan pero concern sa inyo. Diba? Yung mga ganong aspeto. Kaya, yun ang mga dapat isinusulong. Pagtuunan nyo ng pansin, kung ano dapat ang gawin nyo doon sa mga tambay. Diba? Hindi yung tipong kung anong gagawin nyo at kung sino lang ang bibigyan nyo ng ayuda nang gigigil ako sa inyo. Oo. Diba? Uy, napag-uusapan na lang din naman natin, Mare, ang tulay kanina. Kanina nga, Mare. Sino yun? Ano sinasabi mo? Napahapyawan natin na dinalaw na nga ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sino? Sino pa ba Pangulo mo ng Republika ng Pilipinas? Hindi, sino dinalaw niya? Dinalaw niya ang tulay na bumagsak sa Isabela. Tatanong ko sinong dinalaw niya. Alam ko naman din, si BBM. Oo, si BBM. Diba? Dinalaw na niya yung tulay. Oo. Alam mo, napaka-ganda ng programa ng It's Showtime kasi nagiging, malawak yung, malawak Parang yung... naman ang segue mo. Dahil? Yung tulay ng binisita ng ng presidente. Tapos sabay biglang, alam mo yun, showtime ka kaagad. Oo. Ano mag-guest doon si BBM? Ay, bakit hindi? Diba? Nandun yung kalok-alike niya si MC. Sana ba? Hi, Kuya MC. Diba, na nakakaloka. Ay, but anyway, congratulations sa It's Showtime. Correct, diba? Congratulations po ng bonggang-bongga. Yes. Sa lahat pa din po ng mga artista at sa bawat Pilipino na nagbabayad ng tamang buwis. Diba? Para makatulong din sa mga kapwa Pilipino na medyo naghihikahos. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Mabuhay ka, Pinay. Ana. Mabuhay ang mga ganyan ng tunog sa badaling araw. Diba? Yung mga nagpupuyata. Correct. Para pumalakpak. Yung mga nawalan ng work daw ng pandemic, na nagbabayad ng tax at hindi nabigyan ng ayuda. Oo, diba? Sabi din ni Maria Victoria Martin. Liarena Martin. Diba? Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagantabay. At syempre, hindi ba? Naku, baka kung saan pa mapunta tong usapin na ito. Una sa lahat, hindi po kami bihasa sa Oo. Pero, nagsasalita lang din kami. Syempre, kami din po ay mga taxpayers din. Kaya naman din, alam mo yun, na nakikisimpatya kami sa kung ano man na naging, alam mo yun, panukala or mensahe ni Meme Vice nung siya ay magsalita. Para din naman sa
nakapakanan ng nakakarami. Oo. Diba? At sana hindi busalan yung mga taong nagsasalita tungkol sa mga ibinabayad Gusto nilang ko kaya buwis. yun. Ha? Ikaw. Yung binubusalan. Ibang busal yung gusto mo. Yung gaganyan. Oo. Oo. Bakla. Sana may mapakinggan po ang boses ng sambayan ng Pilipino sa kung saan po dadalhin ang mga ibinabayad na buwis. Toroy, napakaseryoso Oo. naman. Hindi kasi Mari, alam mo naman, 'di ba, aray nga eh. Oo. 'Di ba? Kasi ang laki nun. Alam niyo sa totoo lang ay marami pang pwedeng pagkagastusan ng mga ibinabayad na buwis. Pero dahil mahal mo ang bansang Pilipinas, magbabayad ka ng ng at tamang dahil buwis. ikaw ay isang law-abiding citizen, susunod ka sa batas na Correct. itinakda ng bawat bansa sa inyong mga, lugar. Sabi dito ni Mart, Oo. Vice, ganda na naman ang topic. Bakit ba? Ang daming mga magandang issue sa showbiz ngayon, tapos sabihin, di daw sila bayaran. Ay, Hindi naman alam talaga. Ay, Mart, ano yun? Di ba, inad ka tayo niyan. Talaga? Inad ka din, pero inaccept mo siya. Ako hindi ko inad. Talaga ba? Oo, kasi ganyan siya. Parang may galit siya kay Meme Vice ganda. Anong galit mo kay Meme Vice? Kaya nga, I don't know. Tsaka isa pa ulitin ko lang hindi tayo hindi pa kami talaga nag-meet in person. Correct. 'Di ba? At kung magiging bayaran kami, bakit? Oo May sahod kami, kaya nga kami nakakapagbayad ng Tsaka, malaking alam mo yun, tax. kaya namin kumilos, Oo. hindi kami, alam mo yun, baldado, para lang, alam mo, umasa. Ikaw, Mart, At may hindi trabaho ka kaya. Hindi rin kami kagaya ng iba dyan na nakatunga nga lang tapos mag-iintay ng tupad, ng Oo. akap, ng Oo. 4-piece, mga Oo. ganyan. Tapos makikita mo, di ba, kung ano-anong ginagawa. Tapos, ang lakas ng loob na mambash ng Oo. mga nagbabayad ng buwis. Doon ka diba? nga sa Yung mga malayo. ganong aspeto. May dapat siya ng mga pinapadala sa West Philippine Sea. Kahit bombahin niya ng tubig ng China, carry, tamaan niyo sa muka. Diba? Yung pinakamalakas na volume ng tubig at ibugan niyo sa mga muka ng mga ganyang tao. Diba? Well, ayan yun na. Wag yun na. Kasi syempre, kanya-kanya rin naman tayo ng opinion. Kung opinion nyo yan. Diba? Yes. Pero syempre, matuto din naman din tayo, alam mo yun, sa salitang respeto. Oo. Yun lang naman din. Basta mahirap kang pasiyahin, dun ka sa Oo. West Philippine Sea. Malayo. Diba? Isama mo yung mga yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Hello ka rin po Kagaya sa inyong mo. lahat. Ochi Mendoza, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At syempre, di ba, tatapusin na namin ito dahil Yes, nanggigigil ako. meron kami din, meron kaming mga dapat gawin na importante. Yes. Magiging masaya kami mamaya dahil kasama po namin ang Bingo Plus para Yes. sa block screening ng pelikula ni Janelle Mercado, Dennis Trillo at Sam Milby. Yes. Ay, sana Manonood makasama natin kami. yung tatlo, ano? Manonood kami. Oo. Bakit? Ano ba? Ikaw, Mart, hindi ka Kami- manonood. Wala In- kang pagsine. Invited kami, libre. Oh. But anyways, mga maraming salamat mo. Muli po ako si Kapitana Sisa. Ano ko naman si Tita Cora? And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Uy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ang nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo, Energy!